So pagdating po naman sa grow out ng sea bass, pipili tayo ng magandang lokasyon. Yung location na site na pagtatayon po ng ating palaisdaan para sa sea bass. Una, yun po ay accessible po sa daan para hindi mahirapan yung caretaker papunta roon at papunta dito. And then, importante po yung supply po ng tubig ay maganda po at malapit po sa ilog o kaya dagat para madali tayong makakuha ng magandang klase ng tubig. Pangalawa, consider din natin yung ilaw. Kasi kailangan din ng ilaw ng ating taga-alaga, lalong-lalo na sa ating palaisdaan. Para maiwasan natin yung mga, alam na natin, yung RHD, yung mga red hand disease, mga magnanakaw na yan, maiwasan yan. Eh kung may kuryente tayo, talagang ma-avoid natin yan. And then, hindi lang yan, dapat pag nag-harvest tayo, hindi tayo mahirapan magdala po sa iba't ibang lugar. Okay, mayroon tayong daan na maganda papunta sa ating palaisdaan. Ngayon, doon po naman sa i-construct natin yung fish pond, dapat maganda po yung pagka-construct at piliin po natin ang magandang gumawa po ng fish pond. Okay, doon po sa paggawa ng fish pond, ang mainam po doon ay yung lalim. At saka yung supply, dapat mas mataas po yung fish pond po natin o kaya level po ng fish pond natin doon po sa paggagalingan ng tubig natin, especially sa supply canal natin. And then doon po sa supply canal, dapat malinis din ng panggagalingan po ng tubig kasi may mga supply canal din na marumi po yung pinanggagalingan ng tubig. Okay, and then yung fish pond po natin, aabot po ang nanglalim na 2 meters. Kung halimbawa nagpatubig tayo, mas malalim, mas maganda. Okay, pag umabot tayo ng 1.5, mas maganda na rin yun para sa pag-aalaga po ng ating sea bass. Tapos natin na construct po yung fish pond natin kasi nag-site selection na tayo, ngayon construction na tayo. Ngayon, iayos natin yung fish pond gate natin para hindi makapasok yung iba't ibang klase ng isda. Although na ang ating alaga ay carnivorous, pwede niyang kainin, pero mas mainam yung maayos yung gate natin para hindi maka-skip po ng ating alaga, magiging ating alaga. So yun po, pagka naayos po natin ng maayos yung fish pond natin at saka yung gate natin, yun na yung panahon na magpapasok na tayo ng tubig. Hindi na advisable na lasunin natin ang ating tubig. Kasi ano yan, carnivorous naman yung aalagahan natin, may mga isda na nandyan, okay lang din yan dahil pwedeng maging pagkain po ng ating magiging alaga, which is sea bass. So, basta maayos yung gate natin, maayos yung fish pond dike, hindi maka-skip yung alaga natin, yun po ang maganda. And then, doon po mismo sa pag-aalaga, dapat matyaga tayo. Araw-araw na nandun tayo, araw-araw tayong nagpapakain po ng ating alaga. Pero, mas maganda kung maiprepara maigi ang ating fish pond para hindi pa tayo magpapakain kaagad. Maiwasan natin yung malaki yung gastos natin doon po lang sa pagpapakain. Una, ang gawin po natin, maglagay po tayo ng tilapia. Yung tilapia na yan, pag nagitlog yun, saka tayo maglalagay po ng ating alaga, ang itlog ay maging similya, iyon po ang pagkain po muna ng ating magiging alaga. Hanggang lumaki po siya, and then, produce naman yung tilapia, yun po yung magiging pagkain. So, kung panahon na siguro na naubos na yung isda, doon na rin yung time na magpapakain po na tayo. So, base naman sa stocking density natin, lumalabas po na ang 1 hektarya, makakapag-stock lang po tayo ng 5,000 na sea bass. So, yun po ang pinakamaganda. Kumbaga, 2 square metro sa isang piraso ng sea bass ang pwede nating ilagay. So, lumalabas na sa 1 hektarya, 5,000 pieces of sea bass fry ang ilalagay po natin. After 2 months na hindi tayo nagpakain ng trash fish, magpapakain na tayo. Pwede tayong magpakain ng jacko, yung sapsap na tinatawag natin, yun ang ipapakain po natin.
na medyo mura, o kaya kung mayroon man na mas mura dyan, maliban sa sapsap, yun po ang bilhin natin. Pero iwasan po natin na bumili ng manggagaling sa labas na yun po ay galing po ng fish pan. Para maiwasan po natin, kasi kung minsan may mga binibinta na nilalason yan kung galing po sa palaisda niyan. So mas maganda, mas mainam yung manggagaling po sa dagat ang ating gagamitin na pagkain ng ating alaga. Pagdating po naman sa pagpapakain, yung ginagawa namin na pagpapakain, daily lang ang pagpapakain namin, which is ad libitum ang pakain po namin. So araw-araw po nagpapakain na hindi namin sinusukat sa timbang. Yun po ay talagang free na nagpapakain kami. Hanggat kumakain po, kasi mahahalata po naman natin na kung ang isda ay busog na, lumalayo po yun. So that is the time siguro na hihinto na tayo na magpapakain. So pagdating po sa fish pan, tini-check up lang namin yung temperature at saka salinity. Yun lang ang ginagawa namin. Mas mainam na lumalabas po ang temperatura ng tubig natin 31 to 35 Celsius. And then mas mainam na lumalabas po yung temperature ay salinity po ng ating tubig magmula 25 to 32 ppt. And then yung daily na magpapasok po ng tubig, labas-pasok po yung tubig natin para hindi maging maamoy po, kasi trash fish yung pinakain ng alaga natin, hindi natin maiwasan na mangangamoy po yan. So pagdating po naman sa water change, mas mainam na pagdating ng high tide, buksan mo yung fish pan mo at magpapasok ka, and then pagdating ng low tide, palabasin mo uli yung tubig hanggang ma-reach na yung 1.5 meters. Yun, saka mo na i-trap yung yung gate ng fish pan mo para mapalitan yung nasa loob pagdating ng low tide. Ang culture period natin ay lumalabas po na 7 months. At ang average po ay yung lumalabas per PC 369 grams per PC, or 3 piraso sa 1 kilo. So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung pananaliksik namin sa pag-aalaga ng seabass upang magpaganda ang pag-aalaga ng seabass na ito. And then sana po nasiyahan po kayo sa aking konting kaalaman, ayan, na naibahagi sa inyong naibahagi sa inyo, at sana hindi po kayo magsawa na sumabaybay sa pag-aalaga ng seabass na ito. Kasi ito ay magandang alternatibo tungkol sa pag-aalaga ng isda. Compare po sa bangos na ang 1 kilo ay may ibenta natin ng 80 to 100 pesos, or yung tilapia na ang 1 kilo po ay 60 to 70 pesos ang kilo. Ang seabass po kasi, ito ay high value at umaabot ang 1 kilo ng 300 to 350. Ganun pa man, sana ay hindi kayo magsawa na sumabaybay sa pag-aalaga ng seabass.